na siya sa akin. Then yung chemotherapy, yung mga treatments, mastectomy and radiation, lahat siya mahirap for me. Pero ang pinaka nahirapan ako is yung, since I'm just 30 nung time na yun, na tinanggalan ako ng breast, and talaga pa ako, wala pa akong anak. Mga sis artista na ako, charis. Nandito ako ngayon mga sis sa Divine Grace Medical Center kung saan ako nagpapa-check up and kung saan ako inoperahan. Tapos in-invite ako ng breast surgeon ko for lay forum for breast cancer awareness. Hindi natin sure kung ipapalabas to sa TV, pero artista na si ate girl. Samahan nyo kami. Ang aga nga namin dito, mga sis, 10 AM pa daw ang start, pero 9 AM na dito na kami. Okay na yun. At least hindi late, diba? Mga sis, ang resource speaker ngayon is ang doktor na nag-opera sa akin, kaya credit sa kanya sa maganda kong tahi. Survivors, visitors, and sa lahat po na mga nandito po ngayon sa ulo natin itong Lights, Camera, Media ng ating po DGMC MAD. Chair, Department of Surgery in Divine Grace Medical Center, and Board of Director, Philippine Board of Breast Surgery, and also Examiner of Philippine Board of Surgery. Let us all welcome our resource speaker for this morning, Dr. Tiffany Iris Rentillo Diaz. Ating bansa and sa buong mundo, importansya ng breast cancer screening para sa lahat. Sa breast, kung may infection, kung may bukol, the colic can detect and sometimes it gets inflamed or lumalaki. Ito po yung side view ng ating breast. Kung mapapansin nyo, nakapatong po siya sa chest wall muscle o ating pectoralis in medical term. Kaya mataas ang mortality. So, in the Philippines, so breast is blue, breast incidence is blue. Ano ibig sabihin ulit ng incidence? Yung mga taong na-diagnosed with breast cancer. So, yun ang incidence. It's around 60. Ang namatay doon, walang pang kalahati, 21. Financial, problemang financial. So, now we proceed with the symptoms or senyales ng pagkakaroon ng breast cancer. Sometimes, ang pinaka-common is yung may bukol. Ang pupunta, may bukol na. Or namamaga yung area, yung part ng breast. Or may bukol or namamagang kulani, Sometimes it can present as orange peel appearance. Ang orange peel appearance po is parang balat po ng orange. Makapal, tapos may tuldok-tuldok. Wala silang makapang bukol, pero ganun yung itsura ng kanilang skin ng breast, So it can be a sign. And dimpling, may picture ako mamaya ng dimpling. Dimpling is a very subtle sign ng breast cancer. Parang pumapailalim po yung part ng skin ng ating breast. And then of course, may nipple changes. So sa nipple changes, may discharge, number 1. So may discharge, ino-note nyo anong kulay ng discharge. Is it white, yellow, red, or brown? Kailangan bang pisilin para lumabas yung discharge o spontaneous siya? Ibig sabihin ng spontaneous, kusang nagsistain sa bra kahit hindi mo galawin. There is pulling in or pumapaloob yung nipple, umuupo. Dati nakatayo siya, ngayon pumasok. Changes in the direction. So dati, forward lang siya, 90 degrees. Biglang pumakaliwa, pumakanan, yumuko, tumaas. It can be a sign. Or some ulcers. Ulcers, mga sugat na hindi gumagaling. And syempre yung minsan scaliness, pagbabakbak ng areola, pagbabakbak ng nipple, or totally nawala na yung nipple. Nag-flat na siya, pumatay na siya sa areola kasi sa pagbabakbak. Akala allergy, pero hindi gumagaling sa mga gamot na pampa-allergy. It can 7 to 10 days after menses. Halimbawa, nag-start ka October 1. So, October 1 is your first day, and then you wait up to your 7th day or 10 days, doon ka mag-examine. Meron din pong proper way ng pag-examine. Ang nire-recommenda lang po is bakit merong timing, kasi baka mag-false positive ka eh. Ang ating breast po kasi is naturally nagiging tender or masakit or medyo lumpy or medyo mabukol immediately before, during, and immediately after your cycle. So kapag ginawa mo yung breast exam ng mga timing na yon, baka mag-false positive, ma-stress ka lang. Ilang is yung ganitong direction, para wala kang, you might have gotten your own mammograms before, so either you stand up and then merong plates. Just for an example, ito yung usual na mammogram, foods na gano'n. Everything in moderation is okay. Anything excessive is bad. So you have to be very
vigilant with what you eat. Kasi kung ano pinapasok mo sa katawan mo, yun din ang isusukli niya sa'yo. So, yun. In general, keeping a healthy lifestyle would help lower your risk of developing breast cancer. And Miss Fiona Oma. Ma'am Fiona and Ma'am Pearl, Miss Pearl, can you tell us a little bit more about yourself, vital statistics, ganun? The personal background, your name, your age, or if you're willing to share, what do you do? Hello po, good morning. I'm Fiona, 31 years old, from Tansa, Cavite. Nagtatrabaho po ako as private employee. When you were first diagnosed with breast cancer, ano po yung stage nyo on diagnosis? Kayo muna, Ma'am Fiona. I was diagnosed with stage 3A breast cancer po. Before you came to your physician, anong mga naramdaman mo na parang nag-alala ka na baka something na siya? What was your presentation? Ako naman po, way back September 2023 pa, after ko maligo, habang nabibihis ako na sa harap ng salamin, parang napansin ko na hindi na pantay yung breast ko. Parang ang laki nung sa right side. Then, dun pa ako nag-decide na kapain siya, hawakan. Kasi syempre breast parang sensitive siya, so parang ayoko basta hawak-hawak lang ganyan. Then, nung pagkapa ko sa kanya, may bukol na matigas. After na may nakapa kayong bukol sa breast, gaano katagal bago kayo, you did your first consult? Ako po, after nung makapa ko noong September 2023 yung bukol ko, nagpa-consult agad ako, nagpa-check up ako. Then, yun, in-examine yung breast ko, then pinag-breast ultrasound ako, tas consultation again. Pero hindi ko pinursue yung recommendation ng doctor ko na magpa-breast biopsy. Then, after a year, December 2024, ang init na kasi nung bukol ko tapos madalas na siyang sumasakit. So sabi ko, parang alarming na to. Although hindi pa naman siya confirmed na cancer, pero natakot na ako. Kaya nagmadali na ako noong last year, December 2024. Magpapasko pa nga yun eh. Buti na lang na abutan ko pa si doktora. Kaya, ayun, minadali na rin na magpa-breast ultrasound ulit kasi after a year, naramdaman ko na lumaki na siya. Nagpa-konsulta na, and then sinabihan magpa-biopsy, nagpa-biopsy na kayong dalawa, and then yun na-diagnose na nga, na confirmed na it's breast cancer. So, in-advise kayo magpa-undergo ng treatment. So, both of you, I think, nag-neoadjuvant, right? So, neoadjuvant means hindi sila na-operahan agad. Sila ay kinakailangan mag-take muna ng chemotherapy bago sila ma-operahan. So, ano pong experience nyo with the biopsy first, and then yung chemotherapy kayo, and then kung nagdagdag na radiotherapy, or if you are on hormonal therapy ngayon, ano po yung mga naging experience nyo with those kinds of treatment for breast cancer? Ako naman po, December ako nagpa-consult ulit. Then, pagka January 2025, binayopsy na ako. Parang bilis ng pangyayari kasi after a month, February 7, kailangan ko ng mag-start sa chemotherapy. Sa biopsy po, since ako ay nakakaramdam na ng madalas na pananakit sa bukol talaga, and mainit siya, tapos nag-discoloration na rin. Parang lahat na lang ng symptoms na na-experience ko na, yung confirmation na lang talaga sa biopsy yung hinihintay, is napansin ko na dahil biopsy pa lang naman yung ginawa, wala naman treatment, parang mas lalo siyang sumakit. So, ganun. Kaya, lahat ng test prior neoadjuvant chemo is ginawa namin agad para maumpisa na rin yung chemotherapy noong February 7 kasi nagsasuffer na rin ako sa pain. Then, nung nag-start yung chemotherapy ko, 8 cycles yun. Nag-start siya ng February 7, then natapos siya ng July 4 this year. Every 21 days din yun. High dose siya. Then, nung first chemo ko pa lang, napansin ko na malaki kasi yung bukol ko, tas matigas. Pero nung first chemo, nag-react agad siya. Tapos parang lalo siyang sumakit. Pero, mga ilang days,
lumambot na siya. So sabi ko, ang galing kasi yung effect, ang galing ng effect ng chemotherapy. Sa first session pa lang, parang na lumambot na siya. So parang lumiliit siya, ganyan. And then, aside from that, before ako mag-second session ng chemotherapy, nag-start na maglagas yung buhok ko. Kaya nag-decide na rin ako na magpakalbo ng time na yun. Kasi mas masakit kapag nakikita ko yung dahan-dahan na paglagas ng buhok ko. So, nag-decide ako na unahan na yung paglagas niya. Then, after chemo nyo, every session, normal lang naman yung over-fatigue, makakaramdam kayo ng parang, yun nga, sabi niya, lantang gulay talaga, na gusto niyo bed rest lang. Normal yun kasi matatapang yung gamot sa chemotherapy. Pero huwag kayo mag-alala kasi may mga pre-meds naman and take-home meds na binibigay yung doctor natin para at least makayanan natin yung mga ganong side effects. And loss of appetite, yung iba nakaramdam ng metallic taste. Ako, parang isa lang yung lasa ko sa pagkain, puro matamis lang, ganun. So, weird yung panlasa ko. Pero, nilabanan ko, tinulungan ko yung sarili ko noon. Nag-research ako ng mga pagkain na makakatulong sa akin, gano'n, inom ng mga nutritional drink, yung gatas, ganyan. Basta, kailangan ko lang tulungan yung sarili ko para hindi mabagsak yung katawan ko. Kasi mas mahirap kapag bumagsak yung katawan, mas matagal yung recovery. Then, yun lang naman. Tapos bone pain, sumakit din yung mga buto-buto ko noon. Pero siguro nag-a-adjust lang yung katawan ko ng time na yun. Kasi sa mga succeeding chemotherapy, wala naman hindi naman na siya sumakit. And after nung chemotherapy, wala pang 1 month, minastectomy na ako. Then, tinanggal yung right breast ko. May tinanggal din na kulani sa akin, lymph nodes, kasi nag-spread siya or nag-metastasis siya sa lymph nodes ko. So, yun, kailangan din yun tanggalin. Tapos, next is yung radiation na nag-start ako. August 2 ako na mastectomy, tapos August 27, nag-start ako sa radiation, 30 sessions naman yun. Sa radiation naman, yung common na magiging side effects dun is yung sunburn like skin, like yung masusunog, yung sinusunog kasi yung cancer cells nun, tapos pati yung balat nyo, madadamay na din siya. So, masusunog siya. Una mamumula, then mangingitim, then magsusugal. Pero sa akin, since medyo masunurin kasi ako sa doctor ko, so yung lahat, yung cream, lotion, lahat ng proper care na sinabi niya sa akin, ginawa ko yun. And sa awa naman ng Diyos, ngayon 16 days after my day 30 ng radiation therapy ko is unti-unti na back to normal na yung skin ko. Huwag na magpagamot at all. Kasi, number 1, syempre, yung cost. It's out of pocket eh. Naisip nyo ba na mag-alternative medicine? And anong advice bibigay nyo sa mga katulad yung patients na ini-entertain yung ganong idea? Ako po sa naman po, to be honest, nag-try po muna ako mag-herbal. Since September 2023 siya ko na kapa. Then after a year pa ako nag-decide talaga na ipagpatuloy yung breast biopsy ko. Hindi siya naging okay kasi nga nag-times 2 yung bukol ko. In this na 3 cm lang siya. Nung after a year, naging 6 cm na siya. So hindi siya recommended talaga. And mas okay yung research proven na conventional treatment. As in yung mga napatunayan ng cancer treatment like yung chemo, ganyan, at operation and radiation. Yan po. Hindi nag-herbal. No judgment. Ano yung most difficult part ng journey nyo for the breast cancer treatment? Since nung nag-umpisa kayo at hanggang ngayon, ano sa tingin nyo yung pinaka-challenging or pinaka-nahirapan kayo sa phase ng treatment nyo for fighting breast cancer? Ako po, actually lahat mahirap. Kasi yung acceptance pa lang na may cancer ako sa biopsy, lumabas pa lang yung result ng histopad ko na nag-positive, mahirap na siya sa akin. Then yung chemotherapy, yung mga treatments, mastectomy and radiation, lahat siya mahirap for me. Pero ang pinaka nahirapan ako
is yung since I'm just 30 nung time na yun na tinanggalan ako ng breast and dalaga pa ako, wala pa akong anak. Yun yung mahirap tanggapin sa akin na tatanggalin na yung isang breast ko. So, yun, medyo nag-struggle ako dun pero wala, tinanggap ko siya ng buo, ng maluwag sa puso kasi yun yung magbibigay ng mahabang buhay sa akin, so I have to let it go. I think si Ma'am Fiona na malapit ang umiyak si Bert. Ano pong pwede niyong ma-advise sa mga pasyente na kakadiagnose pa lang and na may breast cancer sila, and ano po yung mga advice niyo din sa kanilang mga pamilya na sumusuporta sa mga newly diagnosed breast cancer patients? Newly diagnosed breast cancer patient, don't lose hope. Trust your doctors, always pray, have faith, everything happens for a reason talaga. So laban lang, keep fighting. Sa family naman ng patient, yes, support talaga. Supportahan niyo yung loved one niyo. And importante talaga na nararamdaman nilang may kakampi sila, emotional, more mental, lahat na. Dapat always available kayo and always understand their situations kasi mabigat na hamon na laban yung pinagdadaanan nila. And sometimes, ang gusto lang naman ng patient is meron silang maramdamang kakampi and nagmamahal sa kanila. Confronting the challenges of breast cancer, we acknowledge your unwavering spirit and determination. You inspire those around you, leaving a significant mark on the community as the breast cancer patient in the seminar entitled Breast Cancer Awareness Day Forum. Given this 24th day of October in the year of the Lord 2025 at Divine Grace Medical Center. Certificate of Appreciation is awarded to Miss Fiona L. Oma. Seminar entitled Breast Cancer Awareness Monthly for Huwag mo na i-lock din kasi kakain naman din tayo. Ano na yung nararamdaman?